Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, November 4, 2025. Ayan, finally. Marami tayong nakita na nag-bounce for today's trading natin kahit na medyo nauntog pa rin yung index natin. So nag-fill the gap siya kanina, no? Umabot siya na more than 1% na gain. Pero medyo mahina pa rin yata kasi nag-Dow G pa rin yung candle natin. So anyway, good vibes kasi kahit pa paano marami sa mga blue chips natin is gumalaw for today's trading. So makita mo dito puro blue chips to maliban kay ICT na nag-drop ng negative 0.57%. So nag-close tayo 5,867 and then nag-up pa rin naman tayo ng 0.67% and yung isang good news kahit pa paano meron tayong 339.79 million na net foreign buy dito sa market. So bakit umakyat yung index natin? So bukod siguro sa halos oversold na karamihan ng mga blue chips natin. So kung mapapasin nyo yung galawan sa global market, laglagan siya. So nauna tayong bumagsak, 'di ba? So marami ang nagtataka bakit sobrang lalim ng ng galawan sa Philippines, 'di ba? Madalas kong sabihin sa review is yung controversy doon sa flood control projects natin, di ba? So yun yung dinadaing ng ibang mga traders din sa atin. Pero parang ewan ko lang bukas siguro malalaman natin kung talaga reversal na to, kung meron tayong additional na net foreign buy ulit bukas and then try natin na i-close yung gap ng index natin. Kasi nagkataon medyo malakas yung yung nakikita natin na drop dito sa global markets natin. Ayan. So pati si crypto, lakas ng drop 103K na lang kung napansin nyo si Bitcoin natin. Okay, so ito po yung ating mga trending stocks for today's trading natin. Ayun, alaga natin. So kaway-kaway sa mga diamond hands, may nakita ko doon, may naglagay ng 6 million tapos naka 17%, 1 million na kaagad. Panalo, no? So, okay, para to sa mga diamond hands na kagaya natin. Bunti ko na rin bitawan to kasi lalim nga naman ng galaw niya, di ba? Naman nakaraan. So, ngayon is nag-recover siya in the second day. So, nag-up siya ng 10.53% and meron siyang 73.22 million net foreign buy. Ayan. So, good mga ka-plus. Ito siguro yung sinasabi nila na nag-trigger kay Plus kaya siya umakyat. Kasi yung si Pagcor, yung Q3 ba yon o first third quarter earnings niya, up siya ng 47%. So alam naman natin, majority niyan is galing sa mga online gaming natin. So yan, medyo na-lip si Plus natin. So ini-expect nila maganda pa rin yung earnings niya by Q3 kasi labasan ng mga earnings ngayon dito sa mga stocks natin. Okay, and then syempre, sumunod si PhilWeb at saka itong si Bloom, nag-up ng 4.78% pero net foreign sales siya 10.45 million. Tapos si IMI nag-bounce 9.69%. Kinuha ko yung yung mga most winners for today's trading natin kasi puro mining pa rin yung nandito sa trending stock. Si Ali nag-bounce na rin yan. So kung napansin nyo kanina, although 2% lang siya, di ba? Si S&P yata yung umabot ng 4% kanina eh. Anyway, silipin natin. So 73.26K net foreign by si IMI. So ito naman tatlo, ito yung mga nag-drop na malakas sa index. So SEC minus 5.16%. So negative 10.26 million. So pareha sila ni DMC. Ito naman si DMC nag-drop ng 8.27%. And then meron din siyang 12.43 million net foreign sales. So isa lang yung ininda which is yung mababa daw yung earnings sa mga pool prices natin. Ayan. So parang drop siya na sa revenue na 57%. So mukhang mahina yung earnings ni SEC natin. Okay. Manila Water, hindi ko nakita kung nag-drop din yung earnings nito. Pero silipin din natin siya kasi nag-drop siya ng malaki yung drop 7.14%. Inisip ko lang ngayon kasi hindi ko nakita yung masyado yung chart. Tingnan ko lang yung price action, yung mga losers. Yung papasok si Maynilad natin by November 7, di ba? Yung IPO natin sa kanya. So, tama-tama yata yung IPO na yun kasi gumaganda yung sentiment ng market natin. Okay? So, yun po yung mga pag-usapan natin. Disclaimer pa rin sa mga nandito sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes. Lamang po yan. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market, due diligence na po ako ng stocks yung
gusto yung bilhin. And then follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ko lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So tama-tama para cover na yung yung index natin. So ayan, napansin ko din nag-spike yung view natin kahapon. So good sign. Mukhang nararamdaman nila. Medyo okay yung yung chart. So check mo na lang yung updated na reviews natin. Company reviews, hindi ko na na-review si Maynilad. Marami naman nag-review. At ang sabi is for dividend at sobrang bigat. Ilan ba? 30 billion ba yung niya, market cap. Okay. Profit or loss, mga sample trade sa market. Basic indicator, so ano ba sinasabi? Nagbabounce, di ba? Oversold is nagkakaroon ng technical bounce. Fundamentals, yung mga risk management and basic learning sa markets na rin. Sa crypto, follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader. Crypto ko to, so yung latest na vlog natin. Si the Meta One, meron siyang upcoming token na utility which is DMU naman. Wala pa siyang exact date pero by end of November sabi ng kausap natin. Okay? So sa social media, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel or dito sa Facebook page natin. So good times, bad times, review tayo ng market. Kung nag-pick yung articles natin sa local market and then sa Twitter, wala pa akong nakitang summary ni saglit. Hanapin ko lang kung meron ng summary si Philippine Stock Exchange. Hopefully si Pagi naman na siya kasi late ko na nakikita yung mga summary. Wala pa rin. Tinatamad pa rin si Philippine Stock Exchange natin. Okay, basahin ko na lang po kung ano yung mga nandito. So, nung hindi ko pa nakita yung kaya pala to kay Bilyar. Kaya ako pinost tong task force for Bilyar projects. Ayan. Magiging mainit si Bilyar stocks natin. Kaya double check niyo kung meron kayo. Macro Asia receives SEC approval for incorporation of its subsidiary JB with Princess Julian Corporation. Okay? So ito yung closing natin. So finally, maganda. Kailang medyo binanatan nga si etong CDMC at saka si SCC. Ayan, sila tinamaan ngayon. Meralco, ayan. So 8%, 5%, at saka 3%. So dito naman sa big caps na blue chips, so plus yung nauna, 10.53%. SMPH, ayan, 3.72, CNPF 3.58, BDO 3.29%, and then BPI 2.62%. So majority sa kanila is nag-bounce naman. Kaya good vibes yung mga portfolio natin during this time. Foreign console, Metrobank, Union Bank, APF General Co, CNPF, Emperador, Jollibee, Avites, DMC, LPG, Ali, Aritz, Emrit, Converge Now, Cebu, Bloomweb, Pure Gold, Robinsons, ATFNI, OGP, at saka si PX. Ito naman yung binili, konting-konti lang yung binili ng mga foreigners. BDO, BPI, China Bank, ASEN, ACR, URC, AC Meg, Globetel, ICT Mac, IPO, STI Plus, APX, at saka si FMETF. So, Luciotans, Macro Asia. So, tingnan natin. Pero gumalaw naman si Mac, di ba? Bumabawi na siya sa 7% na drop niya. Bunowan on ICI charge sheet. So, may mga bagong makakasuhan ulit. Kaya pinost ko ito eh. Baka, inisip ko kasi kanina, inisip ko, baka yun yung catalyst, kaya umakit yung index natin. So, parang nangyari, mahina lang yung global market and then pumupunta sila dito sa Asian markets. Okay, so noon break si PSE up. Umabot tayo more than 1% kanina. So SCC down siya 37% pala. Ayan. 9-month net income kaya siya bumabagsak. And then, nung first half natin, si Plus na yung nangunguna. At saka si Ali, SEC, DMC na talaga yung mahina kanina umaga pa. DG Plus is set to see its weight in Philippine Stock Exchange rise while AREIT is set for reduction following the burst regular quarterly rebalancing effective November 10. So yung mas mabigat. So kung si Plus umakyat ng malakas, hahatakin niya yung majority ng index natin. Okay? So alas 10, maga pa lang maganda malakas na yung market natin. Plus pa rin ang nauna at saka DMC. SEC yung laglag talaga. Okay? So plus blue. And then alas 11, so yun na yun, yung kanina.
Gold held firm above 4K. Nag-bounce din pala yung yung gold natin. East-West reported 14% year-on-year rise in net income. So tingnan natin kung gagalaw siya bukas. Ali, stock gains after 10 weeks of decline. Grabe, no? 10 weeks. Okay, so tapos LSGs, yan na rin yun kanina. Yung summary natin, plus pa rin yung nangunguna. URC is fast tracking repairs and cleanup at its Bais distillery after a wastewater lagoon collapse due to quake damage and heavy rains. Ayan. So hindi naman pala sinasadya. Philippine Semirara Falls 9-month net income declines. Philippine factory activity inch up in October. Tapos T Family Bank, Metrobank post strong 9-month earnings. Meg, net income rose 14%. Okay, so tama-tama sa mga bounce. Share buyback si SM at saka si OPM. Felix Mining, 9-month profit fell 24%. Okay, SCC, kasi yung mga galaw natin kahapon. Okay, rat race running. Ano ba yan? Okay, so rat race. Tapos sa US market mix lang sila kagabi. Pero ngayon pabagsak yung yung galawan dito sa US natin. Okay. So patalastas po ulit yung mga bago sa channel natin. As usual, yung ating Patreon is para doon sa mga gusto ng guide sa trading po sa market natin. Okay. So double check na lang po. Tapos punta tayo dito sa index. Okay. Good sign para sa akin kasi meron tayo net foreign buy kahit na medyo nauuntok pa rin yung yung index natin. So okay. So at least magta-try ulit tayo dun sa MA9 ng index natin. Ayan. Overall picture, mahina pa rin kasi downtrend pa rin naman. And yung RSI level natin is nandito pa rin naman sa bandang ilalim. So yung MACD, medyo obvious na pa-downtrend din yung kanyang main direction. Pero good sign, sabi ko nga sa inyo, binabantayan ko lagi is yung foreigners natin. So meron tayo ngayong 339.79 million na net foreign buy. So good sign. And then up tayo ng 0.67%. Okay? So punta tayo sa mga winners. Nanguna si Plus 10.53. Ayan. So confirm. Breakout. Tapos si iMy. Lakas din ang bounce na ito 9.69. Si FNI. Ayan. 7%. Buti nag-bounce to Tapos si Bloom, 4.78. Ayan, nag-bounce. At si Macro Asia, ba 4% pala si Mac. Okay, gumaganda yung galaw. Tapos sa SMPH, 3.72. Ayan, lumalaban na yung oversold natin. PhilWeb, 3.44. Bounce sa MA 100. And then lastly, si San Miguel, 2.34%. BPI nag-up din siya ng 2.26. So dito sa losers natin, yung dalawa, DMC, so laki naman ang kandila nito. Hindi ba sa 5 minute lang to. Minus 8.27%, si Manila Water, minus 7%, SCC, minus 5%, PX, minus 3.7%, Baita, walang volume, si LC, minus 3.3%, and then si Robinsons, minus 2.29%. Okay? So yun po yung mga movers. So silip tayo, mukhang ilang araw na rin kasing diretsong gumagalaw tong US market. So time para sa profit taking na. So nauna or rather drop si S&P minus 1.16%, Dow Futures minus 0.89%, and Nasdaq Futures minus 1.49%. So medyo pangit. Yung opening, European stocks, ayan, laglag. Tapos sa Asian markets, yung mga major indices, laglag din siya. Pero mix yung galawan. So dito sa crypto, ito, laglagan na naman siya. Opportunity na naman. So Bitcoin, 103K. Ethereum, 3.4K. XRP, 2.26. Lalaki, 6.8%. Sol, 160. Tama. Pwede na bumili, no? TRX, minus 5. Dodge, minus 4.68%. Okay? Okay, ganda yata mag-average dito sa cryptos natin. Okay, so balik tayo dito and quick review ulit sa mga trending stocks.
Okay, so unahin natin, yung syempre, yung paborito natin. So nagbabalik si Plus. Okay, maganda yata yung earnings daw niya. Kaya po siya binomba for today's trading natin. So nag-up siya ng 10.53% and meron siyang 73.22 million na net foreign buy. Ayan, buhay na buhay. Yung mga ka-plus natin, ayan, breakout. So on the way na tayo ulit. Pabalik sa 30 pesos na kaya. So 30 yung pinaka malapit na resistance natin, malapit dito sa MA 100. Ayan. So medyo parabolic yung style ng price action natin. Baka mabilis din to matumba pag ganyan kabilis yung yung pag-akyat. So nagpaparabolic yung galaw pero yung price action niya is gumaganda. Ayan. So naging good catalyst yung yung galawan natin kahapon. Kaya nasundan ulit si plus natin. Okay, so good sign. And then mukha naman okay yung earnings daw pala niya. Hindi siya masyadong affected nung Gcash. Na-affected siya yung Gcash pero pinalitan niya, di ba? Meron siyang bagong payment platform. So, yun yung sinasabi nila kaya umakyat din. Umakyat pa rin siya. Pero ang pinaka-catalyst natin for today para sa kanya is yung news na si Pagcor is kumita pa rin ng 47%. Ayan. So, okay. So, good sign para sa alaga natin and hopefully makabalik ulit tayo ng 30 pesos. Next, Bloomberry. So, sabay lang lagi to, di ba? Tapos si PhilWeb, bantayin nyo na lang yung mga merong alagang PhilWeb. So, nag-double bounce, malapit sa support, double bounce, pero medyo nauntog siya ng konti ah. Mukhang ayaw pa yata ni Bloomberry. So, kung matuloy-tuloy tayo sa galawan niya, para magsasalubong din sila ng MA 100 natin. So 3.8 yung current na resistance area natin. So di pa natin sure yan kasi wala din siya net foreign buy eh. Ayan 10.45 million net foreign sell. Tapos meron siyang nag-up siya ngayon 4.78, nag-close na 3.29. Medyo duda lang ako sa galaw niya. So anyway, kaka-bounce pa lang naman niya dito sa oversold condition natin. Okay? So ganyan lang muna. Gusto sana itaas dito sa 4.29 pero marami pa siyang kailangan basagin na mga resistance level natin. Okay? Next, another stock na nag-bounce, IMI. Nabuhay si IMI ah. So, malit lang yung volume pala niya. 2 million pero nag-bounce siya na malakas. Tignan natin kung yan na yun. O ibabalik niya dito sa 2.4. So, nag-establish siya ng support. So, parang nagkaroon siya ng bumalik yung trading range natin sa kanya dito. Ayan, parang sideways siya, no? Okay, so good sign pa rin kahit papano. At gumalaw din yung kanyang pinaka-price action. So, umokay. Yung RSI natin nakabalik sa 50. Hindi pa masyadong obvious yung direction ng MACD formation natin. Okay? So, 9.68% up and 73.26K net foreign buy. So, kulang-kulang ng kulang ng volume si IMI. Next, dito naman tayo sa mga losers. So, SEC, gaya sabi ko kanina, pares lang sila ni BMC ng Catalyst, which is yung medyo pangit yung earnings niya. Ito pala yun, negative 52%. So, meron pa rin siyang kita na 1.48 billion, pero kumpara last year, third quarter, baba siya na 52%. So, yan po yung dahilan kaya siya nag-drop. So oversold na rin dahil sa lakas ng drop na 5.16%. So 30-30. Ang dami niyang binasag na support level dito. Ayan, So gap down talaga yung labanan. And kung medyo mamalasin pa rin bukas, so titingnan ko sa kanya is around 29 na pinaka-support level natin sa kanya. Hopefully mag-bounce na rin bukas si SCC dahil sa oversold condition natin. So RSI pababa, yung ating MACD is pababa yung kanyang pinaka direction. So hindi pa natin makita yung bottom kasi medyo solid yung yung candle na to. Okay? So ito lang yung negative sa kanya, 10.26 million na net foreign sell. And then si Manila Water, negative reaction na kaya to para kay may nilad natin. Tingnan natin sa 5-minute chart. Okay, talagang laglag. Si pala, hindi ko nakita saglit. Balikan natin si SCC. Unti-unti ba to o one time na drop? Hindi talagang Talagang nag-drop si pakunti-kunti si SCC natin. So Manila Water ganun din.
So, watch out na lang kasi currently support level yung position niya, yung 32. Kaya lang, parang gusto niya magkaroon ng breakdown ng price action. Kaya watch out na lang dun sa mga merong hawak. So, medyo solid kasi yung ano yung candle natin eh. So, tignan natin, malay mo mag-support pero less likely, di ba? So, based sa probability lang kung titignan ko yung mga indicators natin at saka price action. So, 32.5 closing price, negative 7% and 32.62 million net foreign sell. And then lastly, si BMC. So, same catalyst na. Although, hindi pa lumalabas yung earnings niya, mas maganda pala yung dividends nito, umabot siya ng 4%. Kaya lang, 4% dividends, bumagsak naman ng 8%. Lugi pa, di ba? Kung hawakan mo si BMC natin. So anyway, hopefully mag-bounce kasi currently pares lang sila ni SEC. Nasa support level lang sila. Okay? So makapapunta pa rin sa oversold condition, yung pinaka RSI natin na nasa RSI 31 and then pababa na rin yung direction ng RSI at saka MACD formation natin. Okay? So, hindi ko malalagay ang resistance sa taas kasi although parang resistance is nandito, kaya kasi negative yung sentiment natin sa kanya. So, ganyan na lang muna, support level. So, nag-close siya 10.2, negative 8.27%. And para sila ni SEC, meron din siyang 12.43 million na net foreign sell. Okay, so yun lang yung mabilis na review sa index natin. Medyo mas maganda yung pakiramdam natin sa index kasi may nakita tayo na net foreign buy. Hopefully bukas ganyan ulit para makabalik tayo mag-retest ng MA20. So, close the gap. Bukas yung target natin para sa index. Okay po, so good vibes. Bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.